Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Habang papalabas kami ng venue, ay lalong humihigpit ang hawak ni Jared sa kamay ko. Jared, wait! Ano ba? Nasasaktan na ako! Inis na singhal ko sa kanya. Nasa labas na kami at nasa gilid na ng venue nang tumigil siya sa kanyang malalaking hakbang. Kumikirot na din ang paa ko dahil sa sapatos na suot ko. Bukod sa paltos na sa sakong ko, pati daliri ko sa paa namumula na rin. Matalim niya akong tinignan na para bang ang laki ng naging kasalanan ko sa kanya. Teka nga, ano bang problema mo? Bakit nagagalit ka na naman? Singhal ko sa kanya. Pinilit kong hilahin ang kamay ko at hinarap ko ang matalim na titig niya. Tinatanong mo pa? Umalis lang ako sandali, nakikipaglandian ka na. At sa mga kaibigan ko pa. Galit na singhal niya sa akin. Nakikipaglandian? Nagsayaw lang kami sa gitna. Landian na kaagad ang tawag doon? Wow! Anong gusto mong gawin ko? Mag-intay sa entrance kung saan mo ko iniwan at antayin kung kailan kayo matatapos maghalikan, ganun ba? Lalong kumunot ang noo niya sa sinabi ko. What the hell, Venus? Nag-uusap lang kami ni Shalom. Katwiran niya na ikinatawa ko ng mapait dahil hindi ko na rin mapigilan ng sarili ko. Ganun na ba ang communication style ngayon? Sup-sup to the max level? Oh my God! Nag-uusap? Iba na pala ang ibig sabihin na nag-uusap ngayon. Naghahalikan na. Nang uuyam kong tanong sa kanya. Lumambot ang mukha niya dahil hindi ata makapaniwala sa sinasabi ko. You saw us kissing? Kunot noong tanong niya sa akin. Actually, yes. Hungrily and torridly. Ngayon, sinong malandi sa ating dalawa? Nanining kitang matang tanong ko. Huwag mong bigyan ng mali siya yun, dahil wala lang yun sa akin. Mahinahon na sambit niya. Wala lang? Kapag ex, dapat ex na, hindi na dapat binabalikan pa. I don't care kung nagiging OA na ako sa paningin niya. Gusto ko lang ilabas ang galit ko. Ang lakas kasi ng loob niyang kaladkarin ako palabas at ipahiya sa maraming tao, kahit wala naman akong ginagawang masama. Tapos siya naman itong may kasalanan. We don't have proper breakup, Venus. At wala din akong dapat ipaliwanag sa'yo dahil wala naman tayong relasyon. Parang bombang sumabog sa mukha kong sinabi niya. Wala nga kaming relasyon, pero hindi sapat na dahilan yun para gawin niya ito sa akin matapos niya akong ipakilala bilang fiancé niya. Alam mo pala bakit nagagalit ka? Nakausap ko yung mga kaibigan mo. Damn it! Hindi mo kilala mga kaibigan ko, Venus. Hindi mo alam kung anong kaya nilang gawin sa isang babaeng gusto nila. Paliwanag niya na ikinatawa ko. Alam mo, hindi kita maintindihan. Bumalik ka na sa kanya kung hindi ka pa makamove on and leave me alone. Kaagad ako naglakad palayo sa kanya. Ngunit nakakasampung hakbang pa lamang ako. Hinigit niya na ang braso ko. Ano ba? Singhal ko sa kanya. Maaaring ang hindi ako kagaya ni Shalom, pero hindi ko ibababa ang sarili ko para sa kanya. Sasagutin na sana niya ako nang bigla siyang tumigil at may nilingon sa likuran ko. Kaya lumingon din ako at tinitigan niya. Nakita kong pasuray-suray si Shalom palabas ng venue. Halos masubsob na ito sa paghakbang sa hagdanan. Huwag kang aalis dito. Ihahatid ko lang si Shalom. Wala siyang sasakyan at lasing na siya. Naiintindihan mo? Hindi na ako nakasagot pa. Bigla na lamang niya akong iniwan. Kaagad siyang lumapit kay Shalom at inalalayan ito sa kotse. Nakita ko din na pilit inaalis ni Shalom ang kamay niya pero mapilit si Jared. Hindi ako makapaniwalang iniwan na lang niya ako basta-basta. Mapait akong ngumiti. Hindi ko alam kung anong gumuguhit sa puso ko dahil sa nakikita ko. At inaamin kong nasasaktan talaga ako. Sumandal ako sa dingding ng semento. Ako? Huwag aalis at iintayin ko siya? Akala mo ba ikaw lang may karapatang mang-iwan ha, Jared?
Naramdaman ko ang sakit sa mga paa ko at alam kong may paltos na rin ito dahil sa suot kong stiletto. Dahan-dahang humakbang ako palabas ng gitang venue. Wala na rin naman akong mukhang ihaharap sa loob kaya nagpasya na ako maglakad sa labas. Maigi na lamang at maraming ilaw sa poste, bukod sa liwanag ng malaking buwan, kaya kahit paano tanglaw ako sa paglalakad. Malayo ang venue sa ibang establishment. Dahil paglabas ko, puro puno ang nasa gilid ng kalsada. Siguro naman pagkalabas ko, makakakita na ako ng taxi pa uwi. Hinubad ko ng stiletto shoes ko. Hindi ko na talaga kaya pa. Binitbit ko na lamang ito. At mas naging komportable pa ako na walang saplot sa paa. Malayo-layo na ako sa gitang venue nang biglang pumatak ang mahinang ulan. Ngayon mo pa talaga naisipang umulan? Huwag mo sabihin dinadamayan mo ako. Naiiyak na bulong ko. Fuck man eh. Makisama ka naman! Sigaw ko at napapitlag naman ako nang biglang kumislap ang liwanag sa kalangitan. Hudyat ng kidlat. Kasabay nun, ang tuluyang paglakas ng ulan. Pero wala akong pakialam. Makalabas lang ako sa main gate, okay na. Kaysa bumalik sa loob at antay ng pagbabalik ni Jared. Namalayan ko na lang na nag-iinit na pala ang aking mga mata. Sumasabay ang aking luha sa ulan na lumalanda sa aking pisngi. Wala na akong pakialam kahit mabura pa ang makeup ko dahil gusto ko nang makauwi at makausap si Lola. Napatigil ako dahil sa liwanag na nagmumula sa ilaw ng sasakyan. Huminto ito sa tapat ko, kaagad siyang bumaba at may binuksan na itim na payong. Venus! What the hell are you doing here? Gusto mo bang magkasakit? Kahatid na kita! Wika niya sa malakas na boses dahil malakas rin naman ang ulan at basang-basa na ako. Huwag na, Louie. Kaya ko namang umuwi mag-isa, pagtanggi ko. Pero hindi siya umalis at pinapayungan niya pa rin ako kaya nababasa na rin siya. Let's go! Hindi kita pwedeng iwan dito. Hindi mo kabisado ang lugar na to. Marami pumapasok sa lugar na to na may hindi magandang gagawin. Ayaw mo naman sigurong pag-fiestahan ng bangkay mo bukas, di ba? Pagpilit niya sa akin. Hindi na ako sumagot dahil nakaramdam na rin ako ng takot sa sinabi niya. Kagad niya akong inalayan pasakay ng kotse. Ano ba nangyari? Bakit naglalakad ka sa ulan? Kunot noong tanong niya sa akin. Inabutan niya na ako ng malaking towel na nakalagay sa malaking bag niya sa likod na. Ginagamit daw niya yun pag swimming lesson siya. Iniwan ako ni Jared. Inihatid niya si Shalom. Walang emosyon na sagot ko. Pinagmasdan ko lang malakas na ulan na tumatama sa bintana ng kotse. Ayoko sana makaalam pero siguro naman nararamdaman mong may nararamdaman pa sila sa isa't isa. I know you're an innocent type of girl. Dahil yun din ang gusto ni Jared, kaya niya minahal si Shalom. Pero hindi niya kayang mawala ang babaeng naging dahilan ng pagkasira niya sa loob ng 2 taon. Nakita namin kung gaano siya parang masisiraan ng bait dahil sa pag-alis ni Shalom. At ngayong bumalik na siya, sigurado ako magpapalitan ka na niya. Seryosong saad niya. Bumaling ako ng tingin sa kanya. Sa simula pa lang wala na ako sa puso niya, Louie. At kung bumalik man siya, makipagbalikan siya kay Shalom. Mas mabuti pa yun para sa akin. At para matahimik na rin ako, maluwag sa loob kong tatanggapin kung ibalik man ako ni Doña Sinon sa ampunan kung saan ako nanggaling. Kaysa patuloy na maramdaman ng ganito, sagot ko sa kanya. Ang sakit kasi Hindi naman kami. Pero bakit nasasaktan ako? Hindi ka naman ganyan, Venus Ano ba? Napabuntong hininga siya sa sinabi ko. Ibinaling ko ulit ang tingin ko sa labas ng bintana. Jared's POV. Shalom is the reason kung bakit ko isinama si Venus sa party. Alam ko kasing dadalo ito ng birthday ni Miguel. Pagkahalong emosyon ng nararamdaman ko, nang bigla na lamang siyang umalis matapos kong ipakilala si Venus. I saw pain in her eyes. Nasasaktan ko siya pero kulang pa yun nakabayaran sa ginawa niyang pag-iwan sa akin. Ngunit nang sumunod sa kanya si Prince, nagpahanik ako. He was also my close friend. Kaya nagpaubaya siya sa akin kay Shalom. Sabay kaming nandigaw ni Prince sa kanya, pero akong sinagot niya. Sa selos na nararamdaman ko, natagpuan ko na lamang sarili kong hinahabol ang babae ng iwan sa akin. Natagpuan ko siyang umiiyak habang yakap ni Prince, kaya hinablot ko siya mula sa kanya. Galit na iniwan kami ni Prince sa parking lot.
Is it true? Naikakasal na kayo ng babaeng yun? Umiiyak na tanong niya sa akin. Yes, sambit ko. Ito na siguro ang karma ko dahil sa pag-iwan ko sa Jared. Sana maging masaya kayong dalawa, sagot niya sa akin. Don't worry, Jared. Hahayaan na kita. Babalik na rin naman ako ng New York in 2 weeks. Kaya hindi na rin tayo magkikita pa. Wika niya na ikinabigla ako. Babalik siya ng New York? Iiwan niya ulit ako? Aalis na sana siya nang bigla kong hawakan ng kamay niya. Iiwan mo ulit ako? Mahinang sambit ko. Bumalik sa alaala ko ang nangyari sa akin noong iniwan niya ako. Tinitigan ko siya. Medyo pumayat siya at wala na rin ang mahaba niyang buhok, but still, she's the girl I wanted to marry. Gustuhin ko mang itanong kung bakit niya ako iniwan. Natatakot ako sa magiging sagot niya. I still love you. And I want you back. Paus na wika niya sa akin. Hindi ko na napigilan ng sarili ko. Mabilis ko siyang kinabig para yakapin. I kissed her like there's no tomorrow. Pero biglang sumagi sa isip ko magandang mukha ni Venus. Napatigil ako at tumingin sa kanya. I kissed you, but you don't deserve my forgiveness. Seryosong wika ako, sabay alis sa harapan niya. Wala akong pakailam kung anong iniisip niya. Kapag iniwan niya akong muli, hindi ko na siya babalikan pa. I've had enough. I have to move on and be with Venus. Hinanap ko siya sa labas ng venue, pero hindi ko siya makita. Galit na tinungo ko ang loob kung saan dinaraos ang birthday ni Miguel, one of my friend. Umiting ang pangako nang makita ko siyang nakikipagngitian sa kaibigan ko. Ngiting ngayon ko lamang nakita simula na makilala ko siya. Damn, she's so gorgeous. Nang makita ko siyang bumaba ng hagdan, nakaramdam ako ng kakaiba sa akin puso. Kahit wala siyang makeup, maganda na siya. Lalo pang tumingkad ang ganda niya dahil sa niligay ni Bapos. At dahil na rin sa suot niyang damit, hindi ako makatingin ng diretso sa mga mata niya. Ang ganda niya talaga, kahit buong katawan niya, gusto ko siyang angkinin. Pero may pumipigil sa akin. Nang makita kong para siyang hahalikan ni Miguel, kumilos na ako sa kinatatayuan ko. Akin siya. Nagulat siya nang makita niya ako. Kaagad kong hinikit ang braso niya ngunit pinigilan ako ni Miguel. Pinaalala niya sa akin na nasa birthday party niya kami at huwag akong gumawa ng eksena. Pinigilan ko ang aking sarili kahit gustong-gusto ko na siyang agawin mula sa pagkakahawak ni Miguel. If something happens, lumapit ka lang sa akin. I can save you from him. Wika ni Miguel na ikinainis ko. Who the hell he is para sabihin yun kay Venus? Gusto ko siyang suntukin. But I saw a lot of people looking at us. But still, hinila ko pa rin si Venus palabas. Pagkalabas namin, sinimulan ko siyang harapin. Ngunit tinanggihan niya ako. Pero nang sinabi niya sa akin na nakita niya kami naghahalikan ni Shalom, I stopped nagging at her. Bigla ako natauhan sa sinabi niya. But how could I stop myself from thinking and loving Shalom? Habang nagtatalo kami, I saw Shalom. She's drunk before pa mag-start ang party. Kaagad ako lumapit sa kanya at iniwan ko si Venus. Kaagad ko siyang inuwi sa kondo niya. Dito ako umuwi nung iniwan niya ako. We have a lot of memories here. That's why I wanted to be here when I feel drowning from my pain. Ibinaba ko na siya sa kama, umuungol pa rin siya dahil sa kalasingan. Tinanggal ko ang sapatos niya at kinumutan ko siya. Pinagmasdan ko ang maganda niyang mukha habang nakaupo sa gilid ng kama. Bakit mo ako iniwan, Shalom? Why did you choose to break my heart instead of marrying me? Do I really not worthy enough to be your husband? I can love you forever. I love you and I still love you. Dahan-dahan siya nagmulat ng mata. We were both staring at each other. Then I saw teardrops from her eyes, falls from the side of her face. Jared, kahit ano pang dahilan ng pag-iwan mo sa akin, hindi yun magiging sapat sa sakit na nararamdaman ko nang iniwan mo ko, Shalom. You ruined me. You make me lost and empty. You make me feel stupid from waiting for you every day. You hurt me like hell. How could you do that to me? Going back here and said you still love me? Puno ng hinanakit na turan ko sa kanya. I'm so sorry. If I could turn back that time, Jared, I would still choose to leave you. Paulit-ulit na nagre-rewind sa utak ko ang sinabi niya.
Matagal bago ko na proseso yun. Kung hindi pa siya nakatulog, hindi ko pa marirealize ang sinabi niya. I'm sorry. Kung may babalik ko lang ang panahon, I would still choose to leave you, Jared. Nang dahil sa sinabi niya, natagpuan ko na lang ang sariling binabaybayan daan palabas ng kondo niya. Napatigil ako sa labas ng pintuan niya, sumandal ako sa pader, at hinawakan ko ang aking dibdib. Masakit marinig yun mismo sa kanya. Pakiramdam ko hindi ako makahinga. Kung may masasakit pa sa lahat ng sinabi niya, ito na yun. Baliwala ang sakit na pinagdaanan ko sa nakalipas na 2 taon. Dahil sa kanya pa rin ako. Mahal ko pa rin siya. Damn her. Laglag ang balikat na tinungo ko ang parking lot. Kaagad kong inutusan ng driver na ibalik ako sa venue. Mabuti na lamang naalala ko pa din si Venus. Sobrang dami ng gumugulo sa isip ko. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kay Shalom. Kung hahayaan ko na lang ba siyang umalis muli. At kung tuluyan kong palalayain ang aking sarili. Ilang minuto din ang binaybay namin. Malakas na rin ang buhos ng ulan. Pagkarating ko sa venue, nag-uwian na pala mga bisita dahil maghahating gabi na. Pero kasalukuyan pa rin naglilinis ang mga tauhan sa venue. Kahit anino ni Venus, hindi ko na makita. Nakaramdam tuloy ako ng konsensya dahil sa pag-iwan ko sa kanya. Gayong ako ay nagsama sa kanya rito. Hindi ko na mahagilap si Venus. Nagbabaka sakali ako nakauwi na siya. Kaya kaagad akong tumawag sa bahay. Hello, nakauwi na ba si Venus? Tanong ko sa sumagot sa telepono sa bahay. Opo, senyorito. Hinatid po ng kaibigan nyo. Basang-basa po siya, sir eh. Nanginginig na sa lamig. What? Sino kaibigan? At bakit siya basa? Kunot noong tanong ko. Si Sir Louie po. Nabasa po kasi siya ng ulan. Pinagluto na lang po namin siya ng arroz caldo para mainitan po ang tiyan niya. Bago po siya uminom ng gamot dahil masama din po ang pakiramdam niya, sir. Sagot niya sa akin. May sakit si Venus? Kaagad kong pinatay ang phone at inutusan ng driver na ihatid na ako sa mansyon. Sinubukan ko din tawagan si Louie. Kakaring pa lang sinagot na niya ito. What happened to Venus? Manang told me na ikaw daw naghatid sa kanya at basang-basa daw siya. What did you do to her? Seryosong tanong ko. Narinig ko ang pagdas niya sa kabilang linya. Damn it, Louie! Easy bro! Masyado kang hot. Tapos na ba ang session yun ni Shalom? Kaya naalala mong may magandang babae ka palang iniwan sa venue. Lumabas siya mag-isa ng venue at naglakad sa ulan. Bit-bit pa niya kanyang sapatos dahil masakit na at nagkasugat-sugat na ang paa niya. Mabuti na lamang, nagpa siya ako umuwi dahil na-bored na ako sa party ni Miguel. At gusto ko sana mag-club. Kaya lang, mas worth it yung babaeng hinatid ko. Damn you! She's my fiancé! Galit na sigaw ko sa kanya. How about Shalom? Hahayaan mo na lang ba siyang iwan ka ulit? Baka mabaliw ka na ng tuluyan niya. Mabuti pang ipaubaya mo na lang sa akin si Venus. Total, gusto ko rin naman siya eh. Napaka-genuine niyang babae. Wala siyang kahit na konting interes sa'yo. Panigurado niya at narinig ko pang mahinang pagtawa niya. Fuck you! Stay away from her. Huwag mo siyang isali sa mga koleksyon mo, Belmonte. Sa galit ko, hindi ko na inantay ang sagot niya. Binalibag ko ang cellphone ko sa kotse. Napayukom ako ng kamao. Lalong nag-init ang ulo ko sa sinabi niya. Babaero si Louie. Kaya alam kong hindi makakabuti ang pagdikit niya kay Venus. Madali nitong nakukuha ang babae gamit ang matamis niyang salita. Don't mind me, Kuya Percy. Just drive faster. Utos ko sa driver dahil panay ang lingon nito sa rearview mirror. Nagulat siguro sa ginawa ko. Ilang minuto lang ang makalipas, nakarating na ako sa mansyon. Kaagad akong umakyat sa itaas. Pinuntahan ko muna si Lola pero tulog na ito kaya dumiretso na ako sa kwarto namin. Pagbukas ko ng pinto, nakita kong nakahiga si Venus sa kama. Nakatalikod dito sa pinto. Nakahinga ako ng maluwag dahil nakita ko siya. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Hinipo ko ang noon niya dahil sabi ni Manang may lagnat daw ito. Nasa noon niya ang palad ko na magmulat siya ng mga mata. Anong ginagawa mo? Gulat na wika niya sa akin. Para siyang napasong bigla sa hawa ko at kaagad niyang inulis ang kamay ko. Sabi sa akin ni Manang may lagnat ka daw. Kumusta ng pakiramdam mo? Nag-aalalang tanong ko sa kanya. I'm fine. Sagot niya, sabay talikod sa akin.
Humarap siya sa kabilang bahagi ng kama. Kaya nagtungo ako sa kabila. Anong sinabi mo kay Louie? May ginawa ba siya sa'yo? Nakita kong pagsilay ng ngiti sa kanya mga labi. Ngiti na hindi masaya, kundi nang uuyam ng ngiti habang nakatingin sa akin. Sinabi ko lang ang totoo sa kanya. At kung may ginawa man kami, hindi mo ko madadatnan ditong natutulog sa kama mo. Sarcastic na sagot niya sa akin. Umigtingan pa nga ako sa sagot niya, pero pinigilan ko ang sarili ko dahil alam kong ako may kasalanan kung bakit siya umalis ng venue na mag-isa. Magpahinga ka na, bukas na lang tayo mag-usap. Seryosong sabi ko sa kanya. At ano naman ang pag-uusapan natin, Jared? Hindi na matutuloy ang kasal natin dahil babalikan mo na si Shalom, ganun ba? Ang babaeng mahal mo? Walang problema yun sa akin. Ipinagdadasal ko rin yun para makabalik na ako sa ampunan at sa dati kong buhay. Sagot niya. Sabik ka na talaga makauwi, no? Siguro dahil namimiss mo na ang lalaki mo. But sorry to disappoint you. Pero hindi yun ang pag-uusapan natin. Kung hindi, ano yun? Kunot noong tanong niya sa akin. We will get married in 1 week, sa ayaw at sa gusto mo.